Madriaga, ano ba yung paiyak-iyak mo dyan? Cry-cry ka dyan? Hawak mo naman ang script. Hawak ko ang script. Hawak ko ang script. Oy, ano naman ang kinalulungkot mo? Talagang ano, may award ka talaga siguro, no? May maleta ka rin. Nag-react na naman si Rowena Guanzon, no? Kaugnay kay Madriaga. At alam niyo naman na pilit na siksik ni Guanzon ang kanyang sarili sa linya ni Vice President Sara Duterte kahit ayaw ni Atty. Topacio dahil sabi ni Topacio na dual SIM daw. Oh. Pero pinanata niya yung pag-iyak ni Madriaga. At sa pagbanat niya sa pag-iyak ni Madriaga, hindi mawawala ang katotohanan na ang batayan dito ay hindi yung umiyak ba si Madriaga, kundi sa bigat ng ebidensya. Dahil pa sa akusasyon ni Guanzon na si Madriaga ay tumanggap din ba umano ng malitang salapi? Makagiba ba yan sa paglagda ni Madriaga ng waiver para sa kanyang bank account para masilip na sila si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte, ginawang dami ang kanyang account para magpasok ng milyon-milyong halaga. Nako, paano na yan? Pero, alam nyo, si Madriaga ay isang kaanib sa iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo. Nakapagtataka, kumalat ngayon sa social media na si Madriaga, Katoliko daw. Eto, nakita ninyo, Katoliko daw umano si Madriaga. At katibayan na si Madriaga Katoliko daw, isang kaanib ng INC ang nagpakalat dito. Sa likurang bahagi niya, may larawan ni Pope Francis. At sa misa, may mga imahe ng Sacred Heart at sa Mahal na Birhen Maria. Pero, alam niyo, edited ang picture na ito. Ang picture na ito, galing sa post ni Talakera. Ang tunay na larawan sa picture, ito. Oh. Nakita niyo? Ang nasa likurang bahagi niya na larawan ay si Eduardo Manalo, ang tagapangasiwang pangkalahatan ng INC. At sa misa, wala namang makita diyan na mga larawan yan sa original post ni Talakera. At itong post na ito, kumakalat ito, isang Roro Valencia sa Quezon City, feeling blessed daw. INC ba si Ramel Madriaga? Noon yon. Pero simula ng gumawa umano, Katoliko na si Madriaga. Edited ang picture na ikinakalat. Pero, merong di mabura sa pamamagitan ng pag-edit, ito ang ipakita ko sa inyo. Samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito niyo lingkod Brandel Talibong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase sa ating live ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa mga OFWs sa iba't ibang bansa sa ating mundo na nagsubaybay ngayon. Welcome! At ito na naman,
nagpakalat na naman ng fake news. Grabe. Oh. Si Madriaga, isa daong Katoliko at ang larawan na ito ipinakalat galing sa edited picture na ito ang original. So sa dibdib ni Madriaga, merong ribbon. Kaya nga may tanong si Talakera dito. Ano kaya ang ibig sabihin ng may ribbon sa INC? Pero pagdating sa ikinakalat, nagbago. Nagbago na ang larawan. Pope Francis na. Nakalimutan siguro nila na si Pope Francis hindi na ang kasalukuyang Santo Papa ngayon. Si Pope Leo na. At yung misa, may mga larawan ng mga santo. Ba't may larawan sa misa na hindi naman yan altar? Para lang mapaniwala ang mga tao sa edited, edited na larawan na si Madriaga, kumpara natin na, ay isang Katoliko daw. Ito, di ba? Pareho-parehong larawan talaga na makita ninyo sa edited na picture na ginawa nilang Katoliko. Okay, balikan natin si Guanzon. Ito ang reaksyon ni Guanzon. Madriaga, ano ba yung paiyak-iyak mo dyan? Cry-cry ka dyan? Hawak mo naman ang script. Hawak ko ang script. Hawak ko ang script. Oy, ano naman ang kinalulungkot? So, bilang abogado ito si Guanzon. Sabi pa sa kumakalat na propaganda, si Guanzon daw ay bagong Meriam Defensor. Totoo? Maniwala kayo na si Guanzon ay Meriam Defensor? Parang pirated, ano? Okay. Hawak umano ni Madriagang script. Pero yung script na hawak niya ay sinumpaang salaysay yon. Magkaiba sa nagpakilalang 18 Marines na 4 sa kanila na patunayan walang kaugnayan sa Armed Forces of the Philippines. Pero hindi nila nilagnaan ang kanilang salaysay sa NBI. Ang gusto nila na magpahayag ng kanilang mga nalalaman daw doon na sa Blue Ribbon Committee. Kaya naniniguro yung Blue Ribbon Committee na para hindi magiging plataforma sa propaganda at political propaganda na dapat suriing mabuti yung kanilang pahayag. Kaya nga, inisa-isa sila na inimbestiga at kinunan ng affidavit doon sa National Bureau of Investigation. Unang araw, di pumayag. Pangalawang pagbalik, doon na-interview na isa-isa. Meron ng affidavit. Pero, karamihan hindi pumirma sa kanilang affidavit. Bakit? Dapat daw umanong i-review. Naku, ano ba yan? Okay, eto. Talagang hawak ni Madriaga ang kanyang affidavit. Pero, sinumpa ang salaysay yon at hindi siya nagpatulong ni Atty. Palad sa likurang bahagi. Sinagot niya direkta yung mga katanungan. Okay, ituloy natin. Talagang may award ka talaga siguro, no? May maleta ka rin. Alam mo, ito si Madriaga. So mabigat yung sabi ni Guanzon, may malita ka rin. Gano'n na ba talaga o nagpasip-sip lang para makuha talaga sa linya ni VP Sara dahil sa kaniyang ambisyon na magiging senador? Pero di mabura dito ang Masisilip na raw po ang bank records na nagpapakilalang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod yan ang siniwalat niya na may dummy accounts daw siya
para umano sa laundering at intelligence operations ni dating Pangulong Duterte. As to the contents of this waiver of bank secrecy law, do you subscribe and swear to the truthfulness of the contents of this document? You do. Opo, Madam Chair, I do. Sa impeachment Thank you. hearing So, you mismo may ng take your House seat. Justice Committee, pumirma ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ng isang waiver. Ito ay para masilip ang kanyang bank records. Dito masisiyasat kung totoo nga ba ang isiniwalat ni Madriaga sa kanyang affidavit na nag-transfer siya umano ng milyones na pera sa ilang bank accounts para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. Naku, mabigat yan. No? Na ginawa siyang dami para sa milyones na halaga para sa paglipat sa mga salapi sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para mapatunayan yan, sa hearing lumagda siya ng waiver para sa secrecy law. Para mabusisi kung totoo ba yung sinabi niya na may mga pumasok na milyon-milyon at ginawa siyang dami. Yan. Makikita na yan sa pagdating sa Senado. Sinasabi niyang pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyon, daan-daang milyon pera. Pero hindi niya mapakita kung empleyado ba talaga siya. At Ayan. In order to establish doubt, yan ang gustong ipakita dito ni Guanzon. Hindi daw umano ipakita kung empleyado ba si Madriaga. Pero paano mo yung i-rebut ang kumakalat na video sa social media na nag-birthday greetings? Of course, di yan ebidensya na magiging empleyado. Pero kahit hindi empleyado, ang punto dito, meron bang relasyon at pinagkatiwalaan ba siya? Ipalagay natin hindi empleyado. Paano ma-explain yung milyong halaga, 4 milyon na mga tseke na ipinakita niya? Di lang yan. Yung sinabi niyang bank accounts na ginawa siyang dami at para mapatunayan, lumagda siya ng waiver. O, ano yon? Tuloy natin. ni PRRD o empleyado siya ni BP Sara o ano, kamag-anak ba siya o ano, driver ba siya? Talagang he has no direct access or connection that he can claim as the basis for the trust and confidence na binigay sa kanya ng daang-daang milyong peras. O, so, paano i-explain mo yan, Guanzon? Yung checking ipinakita na 4 million, 2 cheque yon. Paano mo i-explain yung sinabi ni Madriaga na ginawa siyang dami at milyong-milyong halagang pumasok sa kanyang bank account? At para mapatunayan yan, lumagda siya ng waiver para silipin sa mga nag-imbestiga ang kanyang bank account kung totoo ba na milyon-milyong halagang pumasok dito galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at galing kay Vice President Sara Duterte. At hindi naman niya nasabi kung saan ang source nito. Paano mo masasabi? O nakalimutan mo na ba na sinabi ni Madriaga na yung mga perang pumasok at ginawa siyang dami, may nanggaling sa pugo. O hindi ba yun source? Ang perang yan ay galing sa masama kung hindi mo man nakita kung saan yan kinuha. Pambira itong committee ni Congresswoman Luistro. Lahat ba ng affidavit ni Madriaga ay admissible lang. May affidavit na may supplemental pa. Baka naman may extra supplemental pa dyan. O so, natakot ba kayo kung merong affidavit at may supplemental? Diba? Dapat patunayan ni
Vice President Sara Duterte na siya ay malinis at hindi totoo talaga yung mga pahayag ni Madriaga. Ang tanong, ba't di siya nagpakita? Binigyan siya ng pagkakataon. Nahaharap sa hearing. Walang Vice President Sara Duterte ang humarap. Extra power tide, yung gano'n. Grabe kayo. Ang witness nyo ay detainee. Nako, grabe daw umano ang Kongreso. Ang witness daw umano. Detainee. Nakalimutan ba ni Guanzon? Guanzon, naalala mo ba yung panahon ni Rodrigo Duterte? Nung sinampahan ang kaso si Laila de Lima, senador siya noon. Di ba ang ginamit na mga saksi, mga drug lords, convicted drug lords. Si Madriaga hindi pa convicted. Pero may kumakalat ngayon sa social media na si Madriaga daw convicted criminal. Hindi siya convicted. Kasalukuyan pang dinignig ang kanyang kaso at sa mga meron ng background, alam niyo na ang kasong kidnapping for ransom, unang nakulong mahigit 1 taon ay ang relative ni Madriaga. Si Madriaga, tumutulong siya sa mga tao na umano'y inagawan ng lupa at si Harry Roque ang itinuturo niyang otak. Tinala pa niya ang issue kay Vice President Sara Duterte kasama ang mga tao, yung mga farmers na inagawan ng lupa. Pero si Madriaga lang umano, ayon kay Atty. Palad, ang nakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ang nangyari, sa kanyang pagtulong, sinampahan niya ng kaso si Harry Roque. Nako, sabi ng abogado ni Madriaga na si Atty. Palad, ang relative ni Madriaga na nasa kulungan, naglabas ng supplemental affidavit at itinuturo si Madriaga na leader sa kidnapping for ransom. Yun ang dahilan kung bakit nakulong si Madriaga. Pero sa kasalukuyan, nililitis pa yung kaso niya. Hindi pa siya convicted. Taliwas sa kaso ni dating Senador Laila de Lima, ginagamit na mga saksi yung mga convicted drug lords. At ipinaglaban talaga yan ni Congressman Laila de Lima hanggang napatunayan siyang walang kasalanan. Nakalimutan na ba? Mga convicted yon. Pero etong si Madriaga, di pa convicted. Ibig ba sabihin, pag may kaso, pag nakulong o convicted, di pwedeng gamitin bilang saksi? Ba't ginamit yan? Sa panahon nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sa panahon na si Madriaga ay nakakulong, hindi pa convicted, bakit hindi pwedeng gamitin yan na magiging saksi, lalo na naglagda siya ng waiver? Di ba? Di basta-basta yan. Nilagdaan niya ang waiver na busisihin ang kanyang bank account para patunayan na milyon-milyong halaga pumasok, ipinasok dahil ginawa siya na dami umano. Yan, makikita yan sa Senado na. Okay, tuloy. Akusado ng kidnapping for ransom. Yan ang star witness nyo. Akusado ng kidnapping for ransom. Ulitin natin. Si Guanzon, nakalimutan na ba niya na ang ginamit ng mga testigo sa panahon ni Rodrigo Duterte noon ay mga convicted drug lords against Laila de Lima? Ibig ba sabihin, kung sila ang gumagamit ng saksi kahit convicted, okay lang. Ngayon, pagdating kay Madriaga na hindi pa convicted,
at nanatili pa na siya inosente hanggang mapatunayan beyond reasonable doubt, di pwede. Tuloy natin. Lahat na sasabihin yan para makawala lang siya dyan sa kulungan. Ano pa itong mga hearsay niya ng mga... Oh, so yung sinabing lahat-lahat sasabihin para lang makawala sa kulungan. Oh. At ano pa yung hearsay? Sa palagay ninyo, hearsay yung ipinakitang mga cheque na may lamang 4 million? Hearsay yung nilagdaan niya ang kanyang bank account? Mga bank accounts para sa secrecy ng bank account para mabusisi. Kung totoo ba ang kanyang sinabi na milyon-milyong halaga ipinasok sa kanyang bank account, ginawa siyang dami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, tuloy natin. Obviously fabricated na. Sinabi daw ni former President Duterte na si VP Sara ay bad student, saka violent daw sa klase. Bakit? Classmate mo ba siya? Oh, well, kahit hindi classmate sila, Guanzon, pero kung yun ang narinig niya na pahayag, kahit hindi classmate, hindi mababura yan. Kung narinig talaga niya ang pahayag galing mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mabura ba sa argumentong hindi kayo classmate? Kung siya mismo ang nakarinig galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan din ang issue. Ang issue diyan, paano ngayon na si Madriaga mismo ang lumagda ng waiver para busisihin ang kanyang mga bank accounts para mapatunayan milyon-milyong halaga ipinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara sa kanyang bank account. That's right. At ginawa siyang dummy. Tuloy natin. Alam mo, kung hindi ka matawa dito kay Madriaga, mababatukan mo to eh. Hawak So kung mababatukan, yon, makikita naman natin sa video kung sino yung mga nang-aaway dyan sa video na kumakalat, di ba? Kaya di tayo magtaka na mambabatok umano. ang script, Madriaga. Sige, iyak ka pa. No, yan. Magaling ang script. Ikumpara natin sa 18 Marines. Ikumpara natin kay yung isa, no? Gutisa. Na ayon kay Talakera, si Gutisa din ay kaanib daw umano ng INC. Balik natin ha. Ito ang ipinakalat ngayon sa social media. Si Madriaga daw ay Katoliko. No. So ibig sabihin, Madriaga, kung nagsubaybay ka, kung nanonood ka, dito pa lang, sa mga kapwa INC, ikaw ay itinakwel na nila. Ginawa ka ng Katoliko kahit hindi ka pa nagpadoktrina, kahit hindi ka nabinyagan, pero itinakwel ka nila. Katoliko na umano ka. Ngunit yung ipinakita nila na larawan, aboy, edited yan na larawan. Bakit? Yung larawan na yan ay galing yan sa post ni Talakera at ito ang original. Hindi si Pope Francis ang nasa likuran na larawan. Hindi si Pope Francis. Ang tunay na nasa larawan ay si Eduardo Manalo. Pero kahit pa nag-edit kayo ng larawan para patunayan na si Madriaga ay isang Katoliko daw, hindi mabubura ninyo kahit i-edit pa. Ano? Ito sa programa nila ni Senador Marcoleta. Tinatalakay nila ang pagka-iglesia ni Cristo ni Madriaga at ni Tinig ng Karunungan. Ito muna si Ramil Madriaga para makita nyo ang pagmumukha nito. Yan. Si Ramil Madriaga. Si Tinig ng Karunungan, kaanib sa INC. Ito sila, mga INC ito sa programa. Yan.
Yan si Ramil Madriaga na naging usap-usapan nitong buwan lang po na ito, Disyembre, sapagkat nagpasa po siya ng affidavit sa Office of the Ombudsman laban po kay Vice President Sara Duterte. Na itong si Ramil Madriaga ay nagpapakilala po na siya raw ang bagman ng Vice Presidente na bilang bagman nagdadala po ng pera kay VP sa pamamagitan daw ng duffel bag na batay sa mga chismis naman na nagsisirkula online, yung laman daw ng duffel bag na yon na dinala ni Ramil kay VP, yun daw yung confidential funds. Na lumilitaw sa mga malilisyosong konteksto, yun daw yung nalus. At batay sa sinumpaan niya na salaysay na napakinggan ninyo, mali daw na naubos ang confidential funds ni Vice President. Nako, nakita niyo ba ang balita ngayon? Ang kuha ipasauli ang naturang halaga dahil sa maling paggasta. Ipasauli. Oh, nakita niyo ba ang balita? Sa confidential funds, pasauli daw umano ang halaga. Okay. Sabi ni Madriaga, napakinggan niya, narinig niya sa balita na naubos lang sa 11 araw ang naturang halaga. Pero ayon sa kanya, hindi umano 11 araw, kundi sa loob lamang ng 24 oras dahil siya mismo ang nagdala nito. Yun daw yung kinurakot ng Vice Presidente. Pero itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, maliban dyan sa issue po na yan na hindi pa naman kumpirmado yun, ha? Oh, so, hindi pa kumpirmado. Hindi naman talaga pa kumpirmado. Kaya nga, ginagamit yan na ebidensya at kailangan pang litisin, lalo na sa Senado, sa yung mga pahayag sa sinumpaang salaysay. Pero, ang pagkakaiba dito, yung kaso ni Madriaga, ginawa na nilang konfirmado kahit wala pang opisyal na hukom galing mismo sa korte. Nagpasa lang siya ng affidavit, hindi pa Oh, yan. Si Madriaga, nagpasa lang ng affidavit, hindi pa kumpirmado. kumpirmado yun na Totoo yan. Pero, magiging ebidensya ang sinumpaang salaysay niya. Iba yung 18 Marens na merong joint affidavit, pero nang inisa-isa sila sa National Bureau of Investigation, abay, ayaw lumagda yung karamihan dahil dapat umanong i-review pa sa kanilang abogado na si Atty. Balikod. Okay, tuloy natin. bagman nga siya ni VP. Meron pang isang issue ito na ang issue po nito, talagang masasabi mong loko-loko tong taong to eh. Oh, so dito ginawa na niya na kumpirmado ang issue. Ikaw ay kaanib ng INC ni Felix Manalo, pagkatapos si Madriaga kaanib ng INC, pero kung ang kanyang affidavit ay hindi pa opisyal dahil ginagamit ay hindi pa formal talaga na maituring nating katotohanan na dahil ginamit pa yan na ebidensya, pero sinumpaan na niya. Ngayon, ba't sinabi siyang loko-loko na ang kanyang kaso ay hindi pa siya convicted? Loko-loko daw. Alam nyo kung bakit? Siya lang naman yung leader ng isang sindikato ng kidnap for ransom. Oh, yan. Siya ang leader. Yun ang complaint, yun ang supplemental affidavit ng relative niya at hinuli si Madriaga. Pero kaugnay diyan, si Madriaga ay hindi pa nahatulan sa korte beyond reasonable doubt. Pero sapat na ba yun tawaging loko-loko? Ibig sabihin, pinangunahan na niya ang korte. Mas magaling ka pa ba sa korte na may hatol na kay Madriaga? At dito, sinabi nila na si Madriaga ay tiwalag na umano sa INC. Ay pagpatuloy muna natin. Kaya yung sinabi ni Kuya Jen kanina, meron nga siyang kaso na kidnapping for ransom. Na nangunguha ng mga tao, kukontakin yung kamag-anak, manghihingi ng pera kapalit nung kanilang kamag-anak para isauli. Ganyan kaloko tong taong ito. Ngayon, nahuli siya ng otoridad
So ganyan kaloko. So pinangunahan na talaga nitong kaanib sa INC, ang kapwa kaanib sa INC na si Madriaga, na ganon kaloko daw umano, na totoong may kaso. Pero wala pang opisyal na hatol sa korte sa kaso ni Madriaga. Kaya dito natin, ang tanong dito, dahil ba sa kaso ni Madriaga, yun ang dahilan kung bakit siya ay tiniwalag sa INC? Ibig mo ba sabihin, pag may kaso, ititiwalag kahit hindi pa napatunayan sa korte. Ibig sabihin, hindi pa convicted. Kung magiging convicted man sa korte, pwede pa yang maapila. At ang huling magsasalita ay ang Korte Suprema. Yeah? So, ganyan ang proseso. Pero, pinangunahan na dito sa kapwa INC na si Madriaga ay isang loko-loko daw. Tama ba yun? Na pinangunahan mo ang korte sa paghusga na loko-loko na si Madriaga kahit wala pang opisyal na desisyon ang korte mismo? At ito namang loko-lokong Yan. abogado niya, Pati abogado. Iglesia ka ni Cristo, yon ang lalabas na bibig sa bunganga mo na si Madriaga at ang abogado niya ay loko-loko? Ganon ba talaga? Diba? Gampanin ng isang abogado na ipagtanggol ang kanyang kliyente. Bakit? Dahil sa prinsipyo kasi ng ating batas, ang isang akusado ay mananatiling inosente hanggang mapatunayan beyond reasonable doubt. merong sinabi sa otoridad na para bagang ginagamit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo para sa ano pa mga bagay. Mabuti pa po ay ituloy na natin itong SGM. Sige, ituloy na, ituloy. Ayan. Doon po kasi sa kanyang Dito, di mabura sa edit ito na si Madriaga daw ay Katoliko. Imagine, ang inedit nila na picture, ito, na kumakalat ngayon, si Madriaga ay Katoliko. Pero, ang picture na ito, inedit mula sa post ni Talakera. Ito, ang larawan ni Madriaga, INC siya. Pinalitan lang ang larawan sa likuran na bahagi sa larawan ni Pope Francis, di ba? Ganun ba talaga kayo na magpakala? Kung tingnan natin, alam naman natin kahit lang inaniban yung sikta at tatag nga ng tao, tuloy natin. panayam, Nelson, Sa abogado. opo, Mm. na, ano pa ng abogado? Attorney teka mamaya, Oo. hanapin ko. Oo. Oho. Ito hong abogado ito ay kinapanayam na isang Nino. abogado po ni Ramil Madriaga. Kasama dito si Senador Marcolita, makita ninyo. Pero may mali sa kanilang pahayag. Kung ituloy natin, ano ang mali? Si Madriaga daw ay hindi kaanib sa INC. Maaktibo man siya o hindi, sinabi nila sa programang ito. Hindi siya kaanib sa INC. Pero sinabi na tiningnan nila ang record taong 2023, si Madriaga ay tinanggal umano sa record. Tiniwalag sa INC. Kaya ang tanong, paano magiging hindi kaanib kung siya ay natiwalag? Ang magiging tiwalag sa INC, yun lang naging kaanib sa siktang tatag ni Felix Manalo. Pero, ano sa palagay ninyo, mga kapatid, comment kayo dyan sa mga nagsubaybay. Daming mga nag-comment dito, di kami maniniwala kay Madriaga. Ayun sa Facebook ko. Well, ang batayan, hindi naman kung ano ang paniniwalaan mo. Maniniwala ka ba o hindi? Sa korte, hindi sapat kung marami ang hindi maniniwala. Ang mahalaga sa korte, yung tibay at bigat ng ebidensya. Kaya,
sa hawak ni Madriaga na ebidensya. Lalo na ang paglagda niya sa kanyang paglagda niya, di ba? Nakita ninyo para sa sekreselo sa bank account. Para mabusisi kung totoo ba ang kanyang pahayag na milyon-milyong halaga ipinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Duterte sa kanyang bank account, totoo ba na ginawa siyang dami nito? Yan, malalaman yan sa hearing. Ito na ba ang sinasabing magpatanggal sa Vice President? Abangan. Kaya dito napakita natin ang mga kumakalat ngayon sa social media na si Madriaga ay Katoliko. Hindi totoo. Kawawang Madriaga. Ang Iglesia ni Kristong inaniban niya na pinaniwalaan niyang totoo, ikinakalat siya na Katoliko na. Umano, ang Katoliko na noon pa man ay grabing atake ng mga ministro gamit ang mga aklat Katoliko, pinagputol-putol. Kaya maraming na biktima sa maling akala. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. I am